Yes, magandang gabi sa lahat. So, ang pag-usapan natin ngayon ng issue sa patungkol sa bata. Saka na lang tayo problema to sa bansa dahil wala rin nagbabago. Dito muna tayo focus sa batas ng Juvenile Justice Law, Republic Act 9344 na sponsor ni Senador Kiko Pangilinan na hindi daw pwedeng makulong ang mga minor de edad. Napakagaling, ano? Pero alam ko, sa totoo lang, ang may gusto nito, yung mga makakaliwa. Dito muna tayo focus kasi nga marami ng insidente, nakawan, patayan, ano pa, etc. etc. It's involved mga minor de edad. So, grabe ang nangyari. Apat ang namatay. Nahabol yung isa kaya naging apat. 13 ang nasa hospital. Biro mo, ang dami. Ang daming namatay. It because of that law, Republic Act 9344, Juvenile Justice Law na ginawa ni Kiko Pangilinan. Pero bakit naisipan ni Kiko Pangilinan to? Ang alam ko, lagi nagsusulong nito si Senador Risa Hontiveros at ng mga makakaliwa o makabayan black. Hindi ko lubos maisip na mayroong isang senador, may isang Pilipino, hindi naman komunista, pero sinusulong niya yung hindi maparusahan ang bata. Bakit Kiko Pangilinan, senador, dating senador o nanalo yata ngayon, bakit naisip mo yun? Dahil iniisip mo yung mga nakaw na dapat hindi ikulong. Okay, bilang isang testigo, bilang isang 14 anyos, dumaan ako dyan sa mga bagay-bagay na yan. Kaya na-prove ko sa sarili ko at alam ko sa buong mundo na ang 14 anyos handang pumatay at handang magpakamatay. Pero maraming bagay-bagay bakit nila gagawin yun. Dito muna tayo sa makakaliwa. Tayo muna sa makakaliwa. Maaring si Senador Kiko Pangilinan, mayroong nag-request sa kanya, it's either si Risa Hontiveros. Bakit? Dahil kung si Risa Hontiveros, maraming batikos na. Kasi mayroon na siyang ginawa ba o nagparamdam noon na ayaw niya maparusahan ang mga bata. Bakit ayaw niya? Anong objective ni Risa Hontiveros? Dahil gusto niyang imulat sa taong bayan, sa mga kabataan, na huwag kayo magpapaniwala sa mga magulang. Sundin niyo yung gusto niyo. Ipinanganak lang kayo, yun yung responsibilidad ng magulang. After na pinanganak ka at pwede ka nang maglakad, mayroon ka ng sariling disposition. Huwag kang magpapaturo sa magulang mo. Dahil buhay mo yan. Yan yung katwiran ng makakaliwa. Ng mga NPA,
komunista. Bakit? Bakit ganun gusto nila? Kasi para bata pa lang, mamulat sila na pwede palang hindi sundin ang magulang. So katulad nung si Alisa ba yun? Alisa, na yung anak niya, 15 years old yata, sila na mag-inan ang nag-away. Sila na mismo ang nag-away mag-ina. Hanggang ngayon, that was panahon pa ni Kwan yan Panahon pa yata ni Digong, panahon pa ni Pangulong Aquino. Hanggang ngayon, nag-aaway sila, nagdidebate. Na sinasabi niya, nababaliw na anak niya. Ang sinasabi rin ng anak niya, nababaliw na niya ina niya. So, turuan sila ngayon. Ang problema, hindi na kayang disiplinahin ng magulang. Dahil ang paniniwala niya na doktrina ng makakaliwa, mayroon ka ng sariling disposition. Kaya wag mo akong pakialaman, nanay. Sabi niya gano'n. Niluwa mo lang ako. Pero, mayroon ako sariling buhay na tatahakin. Biruin mo yun. Ganon ang paglaso ng makakaliwa. Tingnan mo, ang daming kabataan ngayon umakyat sa bundok. Bakit? Kasi ang stage ng recruitment ng mga demonyo o demonya, first year college. Freshman. Kaya nga lang, mayroon ng grade 11 at saka 12. Hindi pa ako updated ano ang kategorya ng grade 11 at saka 12 sa kanilang recruitment. So, kasi yung grade 11 at saka grade 12, nandun yun sa high school department. So, sa high school department, mayroong sinasabi ng senior high school at saka, anong tawag yun sa? Junior ba yun? Senior high. Ibig sabihin, grade 11 and 12. So, nandoon yun naka-invade sa high school department. So, maaring it's both dual freshman in college and grade 11. Kasi ang analysis nila, yung edad na yan mapaghanap ng sariling buhay. Kaya yun ang kanilang tina-target. So, tingnan mo, yung nangyari sa Negros, halos mga estudyante yun. Halos estudyante yun. Na minumulat nila ang mga kabataan, labanan ang gobyerno. Labanan ng gobyerno. Yun ang mulat nila. Kaya madaling mamulat kasi kumbaga nagkakawa sila nag-i-experiment ang mga edad na yan. Ako mismo magpatunay. So, ikukwento ko ang buhay ko sa edad ko na ganun. Ako, 13 anyos ako. Napadpad ako sa training ng military, ng Special Forces. Dahil kami na lang ng nanay ko sa bahay at lagi rin ako pakawala sa lansangan. Then, ang nagkataon, yung nanay ko naging labandera ng Special Forces. Labandera. So, ibig sabihin, hinayaan na ako ng nanay ko na tumira sa kampo. Sa headquarters o sa detachment. Hinayaan na ako doon. So, balik-balik na ako sa school. Kasi sa school yung headquarters namin Ang tira namin, Home Economics Building. Sa Noro Elementary School. Maguindanao. Yopi, Maguindanao. Okay. While nandyan ako, nagsusubok ako ng mga military training. Pinagkatiwalaan ako ng mga sundalo. Ganun yun. Pero, hayaan nyo muna ako ikwento bakit ako napadpad pala sa sundalo. At bakit ako napagtripan ng sundalo. Ito yung the real story ko, mga kababayan. Kaya bakit ako naging makabayan
para sa bayan. Okay. Doon kasi sa amin sa Maguindanao, sa OP Maguindanao, maraming kayumito doon. Ang tawag doon namin ng kayumito is Star Apple. Ha? So maraming Star Apple doon sa loob ng school. Yung kayumito na yon ay mula doon sa headquarters ng sundalo, nasa 100 meters lang. Dahil bata nga ako, 13 anyos ako, malikot, 13 anyos ka akat-akat dito Dahil siyempre, unang-una, hirap rin. Mahirap mang pambili ng merienda. So, akit na lang ng kayumito. Dahil ako noon, masigasig ako talagang parang ako rin unggoy pag umakyat ako ng puno. Kaya pala, yung kayumito na yon, yung kayumito, ito mga kababayan ko, yung ikikwento ko sa inyo, isi-share nyo ito para sa mga magulang. Para sa mga magulang. Bakit? Kasi karanasan ko ito Ano ang nasa utak ko? Tingnan nyo anong nasa utak ko bilang isang 13 anyos. Tingnan nyo yan tingnan nyo mga kaibigan. Bilang isang 13 anyos. Bako ako napunta doon. Kayumita. Umakyat ang kayumito. Parang gutom na gutom Karon, Ilonggo Nalaglag ako. Nabali yung sanga. Nabali yung sanga sa kabot ko ng kayumito. 13 anyos ako noon matipon mataba-taba rin ako. Nabali. Ayoko, ilang feet yun. Ilang feet yung taas na yun. Hindi ko ma-estimate. Kasi iba yung estimate ng bata at saka may edad Okay. Hindi ko na rin ma-recall yun Nauna ako nahulog. Pagdating ko sa lupa, tabahan pa ako ng kanus. Ganun ako. Tapos, sabay takbo sa puno. May nakakita sa akin ngayon sundalo. May nakakita. Itong kinikwento ko mga kaibigan, ano ang kayang gawin ng isang 13 anyos, 14 anyos, 15 anyos, ito yon. Aro-aro ako Sabi ng sundalo, "Uy!" Sabi sa akin, "Uy! Halika! Tigas mong bata Lakas ng loob mo," sabi sa akin. So, mula noon, nakatuwa na ako. Lagi na ako tinatawag sa kampo. Ako ang tig nila. Tig takbo, tig bili, tig lahat. Basta tig hanap ng chicks. Dapat yan. Kasi maraming bata pa noon. Mga 21 years old, 22 years old, 23 years old, mga sundalo. Ako tig takbo nila. So, madalit salita. Ano mang term na gamitin ko para akong batos nila. Sa kampo yata, batos. Akong batos nila. So normally, dahil batos nga nila ako, ma-imagine nyo naman yan, yung mga tumitir sa kampo, siga-siga rin. Kaya sumasama ako sa training ng military. Yung obstacle course, lahat yan, rappelling, yung commando crawl, yung tumatawid sa tali. Ito yung training talaga ng training ng NPA, saka-saka. Ayaw ko yung mga kasama ko kung may sapatos sila, saka-saka. Ibig sabihin, wala akong sapatos. So, mas madali ako advantage. Bakit ako madaling advantage pag umakyat ako ng rope at saka pababa? Kasi yung pa ako, yung rope, nakaganon, nakalak yung lalaki ko na pagkuha ng tali. Kaya madali, mas mabilis pa ako sa mga real na nagtitraining ng CSDF. So, madalit salita, napagdaanan ko rin ang konti ng military basic training. Ang pinagtatakan ko sa ganung edad ko, pinagkatiwalaan ako humawak ng baril. Humawak ako ng baril. Ang issue na baril sa akin is carbine, M2, automatic. Mamaya ko ikikwento yon. Yung baril na carbine, dala-dala ko yun sa school. Okay, take note maganda ito.
Maganda ito. Dinadala ko yan sa loob ng eskwelahan sa high school. Yung caliber carbine. Sabi ko, carbine ang tawag nila. Hindi nyo nakikita eh. Ang bala nun, parang 9mm ang bala nun. So, dala-dala ko sa school yun. Dala-dala ko sa school yun. Pero mamaya ko ikukwento yun. So, ang kwento ko pa kasi ngayon mga kaibigan, yung ano yung nasa isip ko na kaya kong gawin. So, nang pagdaan akong training, pag umuwi ako sa bahay, dala-dala ko yung baril. Ha? Dala-dala ko ang baril ko sa bahay. Sa edad ko na 14 anyos o 13 anyos pa lang. Kasi I was born March 26. Dumating sila 73. So 13 years old ako. Tapos napalaban ako, mamaya ikwento ko yung laban. Pero anyway, lagi ko na ikwento. Pero isisingit ko lang yan, ano? Kaya magulang, nananawagan ako sa magulang, lagi niyong isipin anong edad ng 13 anyos to 14 to 15. Kung kayo ay anak mayaman, may mga, parang katulad ni Bongbong Marcos, halimbawa natin sa buhay ni Bongbong Marcos, yung edad niya yun, ano man gusto niyang gawin, nagagawa niya because he is son of the President of the Republic of the Philippines. Sabi nga ni Kiko Siting, wala akong magagawa, anak ng hari yan eh. Kaya niyang gawin ang gusto niyang gawin. Kaya, yan yung kinalakihan ng ating Pangulo. Mamaya natin i-discuss yung pag-uugali ng presidente. Yung style ng ating Pangulo, pang big time yon. Iba yung utak ng big time at saka utak ng mga tulad natin mga normal na may kunting kakayahan at saka mahirap. Ako noon, mahirap ako eh. Mahirap ako. Paspuan nga ako eh. Hindi naman ako pasaway sa lansangan. Kumbaga, tao ako ng lansangan. Tandaan nyo ha? Tao ako ng lansangan sa Upi, Maguindanao. Sa Noro, Upi, Maguindanao. Tao ako kasi nga, isa kaming mahirap, wala kaming bahay, nakikitira lang kami, na ang bubong is kugon, ang dingding namin is sawali, ang aming sahig ay kawayan. Okay. Yan yung buhay namin ha. Yan yung buhay ko noon. Okay. Balik tayo sa kwento ko. Gusto ko ikwento sa inyo para sa lahat ng mga magulang at saka sa lahat ng gumagawa ng batas na walang karanasan sa mga ganon, gagawa kayo ng batas na hindi subok. Nag-interview pa kayo sa mga bata? Senador Kiko Pangilinan? O sarili nyo lang decision? Sarili nyo lang na research? Hindi kayo nagtanong? Tanong ka sa mga bata na mayayaman, iba style nun. Mga batang disiplinado, mga batang pasaway, batang pakawala sa lansangan. Ako yun, batang pakawala sa lansangan. So dalawa yun. Batang pakawala sa lansangan na sakit sa lansangan. Ako hindi sakit sa lansangan. Hindi ako sakit sa lansangan. Because mamaya ko ikukwento naman kung paano ako hindi sakit sa lansangan. Mamaya ko ikukwento yun. Dahil itutuloy ko muna yung kwentong bilang sundalo. So, duman ako ng training, ganyan-ganyan, hanggang doon na rin ako natutulog sa kampo. Pinapayagan ako ng nanay ko. 14 anyos ako noon, doon ako sa natutulog. may naalala ko. Kasi kahit saan ako sundalo nakikitabi. Siyempre, siguro, magiliw sila sa akin eh. Mayroon akong tinabihan. Si late Sergeant, Sargento na siya noon, Sergeant Sergeant Minier, na taga Natividad, Nueva Ecija. Pag nanininip yun, may suntok. May suntok. Sabi ko, hindi na ako tutulong dito. Mabuti, nadaplisan lang ako sa mukha. Sabi ko, ayaw ko na tumabi dito. Sabi ko sa isip ko. So, ibig sabihin mo, saan ang tulong, nalala ko tuloy yung pagka nanununtok eh. So, balik tayo. So,
That was, kinikwento ko before July 25. Kasi July 25, 1974, napalaban ako. Okay. Napalaban ako. So, idiretso na lang natin kasi nakagiliwan ako ng sundalo, labas-pasok ako sa loob ng sundalo, at baril. Okay, ganito. Sa totoo lang mga kaibigan,